Kung tingnan nyo. So hindi agad mag-on yung circuit natin. So papakita ko sa inyo yung diagram ng control circuit. Hey, what's up mga kirig, for today's video mga kirig na. So magwa-wiring tayo ng controller for submersible pump. 1 HP lang ito mga kirig na. So ito yung naging setup natin sa loob ng panel natin. At ito naman yung sa labas, no? Voltage monitor, trip indicator. Oy, baliktad, dapat sa itaas itong green. At ito sa baba, no? So start, stop, selector switch, 3 position, hand off, auto. So baliktarin na natin tong position niya mga kirig, no? Kasi nabaliktad yan. So ayan. So ayan mga kirig, ang gagawin natin is yun nga, simple lang. So ito yung mga devices natin: miniature circuit breaker, phase voltage protection relay, single phase. Ito yung timer natin, no? Pang anti-fluctuation. Ito yung sa deep well natin na protection, ang floatless relay mga kirig. So, sa ilalim ng submersible or sa deep well, no? Ito naman yung magnetic contactor natin at overload. At saka ito yung terminal blocks mga kirig. So papakita ko sa inyo yung diagram ng control circuit. So ito, hindi lang ito ngayon na ipinakita ko yung diagram nito mga kirig, no? So halos lahat ng mga controller na ginagawa ko may diagram yun mga kirig. So hindi ako nag-compile sa cellphone ko mga kirig. So sa mga videos mga kirig, tingnan nyo lang. So ito yung diagram natin. Ito is breaker, no? Miniature circuit breaker. Ang voltage monitor natin is ito. Ito mga kirig yung ilaw. So voltage sensor naman is ito. So voltage sensor ito. TR or timer. So ito mga kirig. So floatless relay, no? At saka yung sensor niya A1, A2, A3. So ito yung floatless relay. So nandito yung sensor niya A1, A2, A3, no? So ito nga yung selector switch, 3 position, stop na push button, ito start na push button, ito magnetic contactor. So ito TOR, auxiliary contacts. So ito nandito yun mga kirig. So ayan, wiring na natin. Yung unang gagawin is yung control circuit mga kirig, no? So kukunin ko to para makita natin yung terminal natin dito mga kirig. So ito is pwede na hindi, pero kukunin na lang natin para hindi siya madamage mga kirig. So sa mga bago pa lang mga kirig sa nanood sa akin channel, or bago lang nakapanood sa kung paano ko mag-wiring mga kirig, so inauna ko talaga is yung line to mga kirig, no? Ng control circuit. So line to. So yan yung madalas kong inauna. So yan yung gagawin natin ngayon. So ito yung tools natin na kailangan: plier, screwdriver, basic lang na mga tools mga kirig. At saka yung crimper. Nasaan yung crimper natin? So ito yung crimper natin mga kirig. So ayan. Yan yung gagamitin natin. So tara. So una akong gagawin is yung line to. Ito line to, no? So ito yung terminal lag na ginagamit ko mga kirig, no? Or Y or spade mga kirig. So sa mga gustong magpagawa niyan nito or order mga kirig, PM nyo lang ako sa aking Facebook page mga kirig. So by the way, itong controller na to is order to mga kirig, no? Kukunin niya ito bukas.
So mga kirig, natapos natin yung line 2 natin na connection sa control circuit mga kirig, no? Pati na yun sa mga pilot lights. So ayan. So next natin gagawin mga kirig is ito namang yung ang line 1, no? Dito, line 1. So yan yung gagawin naman natin yan. So tapos na natin yung control circuit wiring mga kirig ng line 1 at line 2 mga kirig, no? So yan. So kinat ko na lang yung time lapse natin mga kirig kasi nalubat na yung cellphone ko mga kirig, no? So charge ko muna at ito may 40% tayo na battery sa cellphone. So ang gagawin ko naman next mga kirig is i-fix ko muna to itong dito na mga wire mga kirig, tapos yung power circuit naman mga kirig. So explain ko yung power circuit natin mga kirig. So ganoon pa rin, line on line to patungo dito sa terminal natin dito sa magnetic contactor, no? So ang out nya is nandito sa ilalim, no? Yung patungo sa dito sa terminal block. So itong spare bakante na dalawa mga kirig is sa motor to mga kirig, kasi para hindi na mahirapan yung mag-tap ng motor dito. So diretso na lang dito mga kirig. So usually pag may pag submersible mga kirig, may control box pa ito na connected pa ito sa control box mga kirig, basta submersible pump, no? So pero mga shallow lang mga kirig, so diretso na yan sa motor. So ayan. So siyempre yung amp meter natin dito is kukonect natin. So bali dito natin ilalagay yung current coil nya, kasi hanggang dito lang yung current coil nya. So ipapalabas natin yung wire, isang wire dito, no, para ma-read nya yung amperahe mga kirig. So yan yung gagawin natin next mga kirig. Natin yung control panel natin yan mga kirig. So pati yung power circuit nya mga kirig. So ito yung power circuit nya, black rin yung kulay ng power circuit, pero yung terminal lugs is blue mga kirig. So yan lang yung pinagkaiba dito sa kulay nya. So meron na din tayong current coil mga kirig, no? Nilagay natin siya dito sa gilid. So kung makikita nyo, yung power line natin is dumaan dito para umabot itong current coil natin, no? So pwede naman sigurong putulin to tapos dugtungan lang ng wire para sumabay dito, pero sa akin ganito lang para accurate talaga yung magiging reading ng amperahe niya dito mga kirig. So i-try natin na titestingin mga kirig, no? I-test natin to. So ayan, no? I-test natin siya. Uy, medyo natabingi. Higpitan ko lang yan sa likod, no? So test natin, tara. So ayan mga kirig, sinupplyan na natin mga kirig, no? Yan yung supply niya. So papunta dito, papasok. So explain ko muna mga kirig, pagka on ko ng breaker na to mga kirig, pag okay lang yung voltage sensor natin, so masusupplyan niya lahat, masusupplyan niya, magbibigay siya ng supply sa control circuit mga kirig. Pero may timer tayo dito, itong para anti-fluctuation natin sa voltage, yung unstable na voltage. So kapag hindi kunwari galing sa power off yung supply tapos na on ulit, so may delay bago ma-on yung lahat ng control circuit mga kirig, no? So
kapag matapos na niya mag-count, so 1 minute lang to mga kirig. So pagkatapos niya mag-count, so iilaw itong pula na na indicator. So ibig sabihin pumasok na yung supply sa control circuit. Pero itong voltage monitor natin, patuloy yan na iilaw kahit hindi pa naka-on yung timer, or hindi pa umabot sa counting yung timer mga kirig. So dito naman, so ito yung abang natin para sa cistern tank, no? So level switch ito. So dito sa deep well natin, so yung sensor niya is sinort mo natin yung ground at saka iwan. So kunwari maraming tubig mga kirig. So on natin. So itong set muna natin sa 20 seconds, no? 10 seconds lang. 10 seconds muna para hindi masyadong matagal. So ayan mga kirig. So nagka-count pa yan mga kirig. So kung makikita nyo, wala pang umilaw din dito, hindi pa umilaw to. So naka-off. So ayan, tapos na yung timer na mag-count. So kunwari may unstable mga kirig, no? Unstable yung kuryente, no? Kung tingnan nyo. So hindi agad mag-on yung circuit natin. No, pwera lang dito sa voltage monitor kasi naka-direct to sa naka-direct ito sa dito sa breaker, no? So ayan. So kapag nag-manual tayo mga kirig, so manual natin. So hindi yan mag-start yung contactor natin kasi naka-manual yan. So need pa natin i-press to start, no? Ayan. So tapos kung papatayin natin, stop, no? So manual yan. So ibig sabihin, yung manual is wala naka-interlock, hindi naka-interlock sa cistern, hindi naka-interlock sa dito sa floatless rail natin. So kung dito naman tayo sa automatic, no? Kung automatic natin yan, na-under agad yung natin, yung contactor o yung motor kasi kunwari close ang yung sa cistern tank is puno, so close, so kasi naka-tap to. Tapos yung deep well naman natin is marami yung tubig, no? Ang source natin marami yung tubig. So pagka set natin ang auto nito mga kinig, agad na under yung motor natin, di ba? So kunwari pag nawala ng tubig ang source mga kirig, no? Bumaba kunwari yung tubig, so mamamatay ang contactor natin. So naka-auto kasi yan, no? So kung babalik kataas yung tubig sa source, so ayan, na-under ulit yung motor natin. So yan yung sa automatic natin. Suksok muna natin, no? Maluwag kasi. So ganun din sa cistern mga kirig. Kunwari may cistern tank ka, no? Luluwagan natin. Kunwari yung deep well is papasok sa cistern tank, no? So kunwari napuno yung cistern tank, so normally close yung gamit natin na level switch. So napuno, nag-open yung level switch kasi puno na. So mamatay din yung contactor natin o yung motor. So kunwari babalik na bababa yung tubig, so babalik na under yung motor natin. So ayan mga kirig, no? So babalik ko muna. Ayan. So ganyan yan mga kirig. So sa natin dito sa current, wala muna tayong walang mariread tayo na current kasi wala pang load yung motor natin, yung contactor natin. So meron lang tayong kikita dito yung voltahe niya 231 volts. So ayan ang mga kirig. So please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.